Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel, It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At eto, talagang sobrang init po no, ng banatan ngayon na itong si Senator Trillanes. Dating Senator Trillanes mga babayan. At si Senator Bongo mga babayan. No? Pero eto po ang mas nakakabigla dyan. Natatakot po ba etong si Senator Bongo dito kay Trillanes mga kababayan? No? Dahil, no? Yan ang ating alamin. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga followers namin. Eto na, mga kababayan, grabe, no? Sobrang init ng araw kahapon mga kababayan. At eto si Senator Bongo po, ano ba sa tingin ninyo? Natatakot na po ba etong si Senator Bongo mga kababayan? Dahil may kumakalat po mga kababayan, no, na balita. Eto po ay ayon din kay dating Senator Trillanes mga kababayan, na meron daw pong emisaryo etong si Senator Bongo na gustong aregluhin ang kaso mga kababayan. Yan po, sabi dito, eto mga kababayan, no? Ang sabi po ni dating Senator Trillanes, Bongo nagpadala ng emisaryo para aregluhin ang kaso. No? Bakit kaya mga kababayan? May kinakala ko ba walang alam etong si Senator Bongo mga kababayan? No? Ano kaya ang kung totoo man ito, no? Yung sinasabi ni dating Senator Trillanes. Anong kinakatakot niya ni Senator Bongo, o anong kinakatakot ni Senator Bongo na pwede pang lumabas dito sa kaso na to para magpadala siya ng emisaryo para aregluhin di umano ito pong kaso? Kung totoo man mga kababayan, panoorin natin to. Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para aregluhin, para hindi siya isama. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya Di ba? Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. 'Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit hindi nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Ang ginawa nila sa sobrang desperado nila at wala. Tama naman mga kababayan, di ba? Kasi usually ganun no? Binabanatan mo kami sige, kasuhan ka namin. Pero wala silang ginawa kay Trillanes mga babayan, no? Yung mga kaso more on libel. Wala silang nakitang kaso sa akin. Yung pag-cancel na ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya nang malapit na siya makulong. Ganun po yun. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanongin mo sa kanya. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. Nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera, kaya nandito tayo ngayon. Ganun lang yun. At next time kanyo, sabihin nyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, huwag naman niya basahin. Di ba? Huwag naman niya basahin, pati yung mga cliche niya, mga quotable quotes, kailangan pang isulat, no? Ayun, mga kababayan, grabe At dahil dyan sa walang hanggang patutsadahan nito mga babayan, no? At sa pagsasampa nga ng kaso, at sumagot po itong si Senator Bongo kahapon,
Ito naman ang banat, no, ni Trillanes, mga babayan. No? In short, ano to parang doon ka sa korte magpaliwanag. Parang gano'n. Wag ka magpaliwanag dyan sa presscon mo. Doon ka sa korte magpaliwanag. Eto yan, mga babayan. Kakausap po natin si dating Senator Antonio Sane Trillanes IV. Sen, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Sen. Magandang umaga po sa inyo, Miss Doris at kay Robert. Opo. Good morning. Sa ating po mga listeners. Senator, ang unang tanong po, rehash lang daw po ito, paulit-ulit na lang. Bakit ba i-file nyo ulit? First time ko lang po ito final sa Ombudsman. Okay. Pero alam mo, kahit una kong tong nilabas noong 2021, sinabi ko naman ito sa publiko na ito yung na-discover ko na itong si Bongo ay binigay ang 7 billion pesos worth of contracts sa tatay at kapatid niya. Sinabi ko rin na hindi ko to ipa-file habang nasa pwesto sila at habang may protector sila sa ombudsman na si Martires. Ngayon natanggal na po si Martires, kaya po final ngayon. Ang punto rito ay dito natin makikita na utak din talaga to si Trillanes, mga babayan no. Inantay niya na mapalitan si Martires bago niya final yung kaso. No, ganun siya kautak, mga babayan. Ang pinakang ugat nitong lahat itong modus nila Bongo at Duterte na binibigay nila sa mga favored contractors nila. In this case, tatay mismo at kapatid. So sila yung mastermind dito sa ganitong modus. Kaya dapat lang na sila yung unahin na file ng kaso. Opo. Paano natin masasagutin naman, Sensani, na ang sabi po ni Senator Bongo 2019, hindi na daw sumali at tinapos na lang ng CLTG mga projects sa 2021, officially retired na daw po. Ay, ganyan. Pero, nabisto siya. Bakit? Kasi nagkaroon na ng report yung Raptor noong panahon na yon na yun na nga. Merong mga kontrata yung tatay at kapatid niya. Simula pa nung mayor si Duterte, doon mismo. At ang total nito, 200 contracts po ito. Mas marami pa doon sa kontrata na corner ng mga Diskaya. So dito natin malalaman na dito sa kanila nang galing yung modus. Siya yung nagda-divert. Sagutin na lang niya kung palagay niyang parang sinasabi dito ni Trillanes, sila yung pasimuno, mga kababayan. Sila yung pasimuno ng mga ganyang modus. Kulit. Sipay niya na ako maliwanag na maliwanag. Wala siyang lusot dito. Dito na lang niya sagutin sa ombudsman. Marami pa siyang sinasabi. Opo. Kung sinasabi niyo, Sen, na kumbaga ay airtight itong kaso niyo laban sa kanila, Senator Bongo and et al., paano po tayo makakaasa ng yung nais natin na resulta kung tatay at tiyuhin niya ang involved? Yan na nga. Opo. Yun na nga ang makikita natin dito. Importante yung magiging objectivity or impartiality ng ombudsman. Makikita nila na straightforward po. Ito mga ebidensyang pinasa ko, mga kontrata mismo. Tatay mismo yung nagpirma. Kahit na wala po silang AAA license, nakakakuha sila ng malaking kontrata dahil meron silang joint partnership with the Diskayas, no? Na merong, kumbaga, hinihiram lang yung lisensya. Pero sila kunyari nag-i-implement. So, kahit na hindi tapos, binabayaran. So, parehas na modus. Pero ito, wala na tayong kaduda-duda na ang nasa likod, si Bongo kasi tatay niya at kapatid niya. Ganun po yun. Pati po si VP Sara medyo sumali na rin sa usapin na ito. Sinasabi na talagang pang-divert lang ito. At kumbaga gustong kalimutan kung ano talaga ang issue. At parang wala daw kayong interes na alamin ang katotohanan doon sa sandamakmak na anomalya. Ito na nga po yung
ang punot dulo nito eh. Kita niyo si Vizcaya, ang sinabi mismo ni Mayor Vico Soto, ang nasa likod niya si Bongo. Ito namang si Bernardo ng DPWH na siya yung pinakang sentro ng sindikato, ang nagtalaga nito noong 2017 si Bongo. So talagang hindi ito pang-divert kung hindi tinutumbok natin mismo kung sino yung mastermind. At ito po, nung panahon ni Pinoy, wala pong ganitong sindikato. Nung naupo sila Duterte, yung ginawa nilang modus sa Davao, ginawa nila sa National. Ito, nagtalaga sila ng tao nila, si Bernardo sa DPWH, tapos yung nung hindi pa na bibisto, ang binibigyan nila ng kontrata, yung tatay at kapatid mismo, yun ang kontraktor nila. Oo. Hindi pa ba talagang pusoy na sila dito? Tapos kinalaunan, mga Vizcaya na ang ginawa nilang kontraktor para maitago yung kanilang modus. Pero ito na, lumabas dito. Okay. Ngayon, wala naman akong sinasabing itigil niyo yung kung siya, senador siya, nag-iimbestiga siya, di kasuhan niya kung sino yung palagay niyang kailangan kasuhan. Pero ako, nakalap ko itong mga dokumentong ito nung senador pa ako, kakasuhan ko siya. Di ba gano'n lang naman kasimple? Hindi ko naman sinasabing huwag kayong mag-file ng kaso kung kani-kanino. Pero, nasa trabaho niya yan. Kung gusto niyang kasuhan talaga, kumalap siya ng ebidensya kagaya ng ginawa ko when I was still a senator. Oo nga po, willing nga daw po siya maging complainant mismo kung totoo yung mga accusation niyo, pero inaral daw po niya yan wala daw talagang bahid ng korupsyon yung nangyaring transaction na yan, Senator. Alam niyo, kung walang illegal dito sa ganitong ginawa nila, kahit sinong mayor, congressman, or kahit presidente, pwede nilang ibigay sa tatay at kapatid nila yung mga bilyon-bilyon na kontrata. Sasabihin lang nila, wala namang korupsyon dyan, wala namang influensya. Exactly. Alam nyo, yan, talagang malaking kalokohan yan. Pero kasi nakalagay po sa batas, bawal po yan. Bawal hanggang 4th degree of consanguinity and affinity ang kamag-anak mo na mag-i-engage sa isang opisina na merong sakop ka na pwede mo ma-influensyahan. Kahit na sabihin mong kung anong drama mo na hindi ako naniniwala dyan kasi hindi magkakaroon ng ganyan karaming kontrata yung tatay at kapatid niya kung hindi dahil sa influensya niya. Pero kahit na sabihin niya hindi totoo yan, yun ang nakalagay sa batas, sagutin mo na lang yan at subukan natin. Subukan niya na ganyan ang isulat niya sa kanyang counter affidavit kung pakikinggan. Pero Sen, ang dali-daling gawin na ipaikutin yung batas Kung sinasabi niya na wala siyang kinalaman, kahit pa yung kanyang tatay at tiyuhin ang nakinabang, sasabihin lang niya, merong ibang gumawa niyan, hindi ako yan. So paano tayo makakaasa na kahit hindi si Bongo, yung ibang mga opisyal na yung susundin nila yung batas kasi ang involved ay ang kanilang mga kamag-anak. Yun na nga po. Alam niyo yung sinasabi ni Bongo sa press con, drama lang niya yan dun sa mga supporters nila na parang mukhang kawawa siya, na parang talagang wala siyang ginawa. Pero kayo naman, di ba? Tatay at kapatid mo, nagkaroon ng kontrata dahil sa opisina mo, influensya nyo. Di ba? Wala maniniwala doon kung medyo mulat ka lang, hindi ka nagbubulag-bulagan. Pero ano pa man, subukan niya na ganyan ang sabihin niya sa kanyang depensa sa ombudsman, diretso siya sa kulungan. Hindi niya gagawin yan. Sinasabi lang niya yan sa press con, pero pagkas pinasagot na yan ng counter affidavit, iba ang sasabihin niya kasi yun po nakalagay sa batas bawal yun. Pagka nagkaroon ka ng lumagpas ng 50 million, lander. Kaya nga po yung iba, di ba, ang ginagawa ko nila. Lumagpas ng 50 million, plunder ito pa lang 4.8 billion mga kababayan. What more itong 4.8 billion, di ba? So mas matindi na to, plunder na to. Nag-create
sila ng dummy. Kahit sila yung kontraktor sa likod, pero kumukuha sila ng mga taong wala silang, hindi nila kamag-anak para maikutan nila yon. Pero ito, tatay at kapatid huli ka, di ba? Yan Senator, po ang problema niya. Opo, sinubukan din natin kunin yung panig ni Senator Bongo dito pero nag-decline po siya. Pero just the same, Senator Sonny, ipaparinig po namin sa inyo, ipi-play namin yung sagot niya kahapon during the press conference niya. Itong pong i-finalin nyo na complaint sa kanya at pakisagot po after. Pakinggan po natin, Sen. Sonny. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Sila yung contractor, sila pa yung congressman. Ayaw mo nga bulin dahil financer mo nga. Huwag kang magmalinis dito. Sen? Narinig niyo po, Senator Sonny? Narinig ko. Opo. Alam niyo, kinasuhan ko nga yung contractor yung mastermind siya Contractor, yung tatay niya sa kapatid niya Di ba? Hindi ba ito eksakto? Ngayon, kung meron siyang nakikitang mali, parang inaakusahan niya ako, edi kasuhan mo ako. Di ba? Kasi, alam niyo, 6 na taon ito Sila may hawak ng poder, di ba? Presidente, si Digong, 6 years. Hinalukay nila lahat. Yung buong mga ginawa ko sa Senado, wala nga silang naikaso sa akin ni isang case ng corruption. Tapos ngayon may sasabihin ka ganyan, o sige, ikaw ang senador, di-filean mo ako ng kaso kung meron. Ngayon kung meron siya nakikitang maling ginawa nung ibang senador, ibang congressman, di-filean niya ng kaso siya Di ba, wala hindi naman ako nagtitigil sa kung anong trip niya Pero ito, buong-buo po yung kaso nito. Mga kontrata, official documents ng DPWH, COA, at pirmado lahat ng tatay niya. Tapos nung mayor pa si Duterte, 100 ang nagbinigay nilang kontrata. Tapos nung senador na, nung presidente na si Duterte, 100 din. 5 billion pesos ang inaward niya. So ang total, 7 billion pesos. Alam niyo doon sa City Hall ng Davao City, di ba, pag nanginingi ho yung tatay at kapatid niya, may cheque yan. Pupunta yan, ang pipirma si Duterte, siya ang executive assistant, tapos sasabihin niya wala siyang kinalaman. Pinagloloko tayo nito napakahina ko na lang mag-isip po kung... Huli yun, mga kababayan. Imagine ninyo, sila yung nagre-release ng mga cheque ng payments, mga babayan. Kilala nila yung mga nagre-release ng payment. At syempre, mababanggit yan. No, doon pa lang, parang huli na, no? Etong si Senator Bongo na sinasabing wala siyang kinalaman doon. Oo nga, no? Mapapaisip ka doon. No? Galing talaga, no? Maniniwala ka pa doon sa sasabihin niya. Opo, Sen. Sonny, ang sabi po ni Senator Bongo, ayaw niyong habulin. Yung mga financier niyo, may financier po kayo? Kaya nga, sabi ko, ano yung pinagsasasabi mo? Sana sinabi mo kung ano yun. Para kakasuhan mo siya ng libel. Di ba? Ako, ang hinahabol ko, yung mastermind. Siya. Siya yung nasa likod ni Vizcaya, siya nasa likod ni Bernardo, at itong modus nila, simula pa nung Mayor si Duterte, ginawa nila sa DPWH. Kasi sabi ko nga, nung panahon ni Pinoy, wala pong ganyan. Wala pong ganyang modus. Nung naupo lang sila, sa kanila nagsimula yan, nung itinalagay niya si Bernardo sa DPWH noong 2017. Siya po ang amo niyan. Kaya makikita niyo yung mga testigo sa Senado, walang sinasabi tungkol sa 2016 to 2022. Puro 2022 to 2025. Bakit? Ako ang nasa likod. Alright. Yun lang po. Kung ano man yung drama niya, sige na, magdrama ka na dyan sa press con, pero sagutin mo yung asunto sa August na. So, Sen, klaro lang natin, meron o wala ka bang mga financiers? Wala po. Kaya nga hindi niya masabi. Kasi alam niyang pwede siyang kasuhan Tinignan nila yung SOSE. Tingnan niya dyan po, yung COMELEC. Alam niyo, 6 years po itong mga ito. Gigil na gigil si Duterte sa akin. Hinalukay nga nila lahat. Wala nga kayong makita noon Tapos may mag-iimbento ka. Sino ngayon na nagda-divert? Siya ang nagda-divert kasi
Doon sa press ko niya na mahaba, ininsulto niya na ako, ang dami niyang sinabi sa akin. Pero yung issue, kung bakit nagkaroon ng 7 billion pesos na kontrata, yung mga anak niya, ay yung kapatid at tatay niya, na 200 contracts, hindi niya masagot. Hindi niya sinabi nun. Sinasabi lang niya, wala daw siyang inimpluwensyahan. Sabi mo yun. Tingnan natin kung maniniwala yung ombudsman. Kasi nga nasa batas eh. Bawal yun eh. Opo. Slander yun. Opo. Yung ombudsman naman ang magdedesisyon niyan. Tayong lahat ay mag-aabang lang at depende po sa mga isusulitin ninyo na ebidensya at mga dokumento kung sino ang kakatigan ng ombudsman. So, aabangan po natin lahat yan dahil lumalaki na lumalaki ito. At nakita po naman natin Sen, halos bumula ang bibig ni Senator Bongo doon sa nangyari yan. So, ay aabangan talaga ng marami yan. So, good luck po sa inyo, Sen. Salamat, sir. Alright, sa mga babayan, no? Exactly. No? Halos bumula bibig ni Senator Bongo sa galit, eh. No? O yan, ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan? No? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.